Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Isang kwentong magpapakita na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa init ng isang yakap. Samahan niyo akong muli dito sa ating paboritong oras. Sabi nila, ang isang ama ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Pero paano kung ang mismong karangyaan na ibinibigay niya ang siyang nagiging piring sa kanyang mga mata, habang ang kanyang munting anghel ay dahan-dahang nalulunod sa dilim? Ito ang kwento ng isang liham na hindi na ipadala at ng katotohanang matagal nang itinago. Sa isang malawak na silid na naliligo sa ginintuang kulay ng papalubog na araw, isang munting figura ang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga kamay ni Tala ay nanginginig habang isinusulat niya ang bawat salita sa isang luma at manipis na kwaderno. Bawat letra ay tila may bigat. Bawat pangungusap ay isang hiling na ibinubulong lamang sa hangin. Mahal kong Itay, ang simula ng kanyang liham. Kumusta na po kayo? Sana po ay malakas kayo palagi. Dito po sa hacienda, malaki pa rin po ang mga puno at maganda ang mga bulaklak. Pero gabi-gabi po, hinahanap ko kayo. Saglit siyang tumigil, pinunasan ang isang butil ng luha na pumatak sa papel. Sa tabi ng kanyang sinusulatan ay isang drawing, isang simpleng guhit ng dalawang tao na magkahawak kamay, isang malaki at isang maliit, sa ilalim ng isang nakangiting araw. Regalo niya sana ito para sa pag-uwi ng kanyang ama. Ang kwadernong ito, ang kanyang tanging kanlungan. Itinatago niya ito sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakasulok na bahagi kung saan hindi ito maaabot ng sinuman. Dito niya isinusulat ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng takot na hindi niya masabi ng malakas. Bigla, isang mahinang kaluskos mula sa pintuan ang nagpatigil sa kanya. Mabilis pa sa 4:00 niyang isinara ang kwaderno at ang lapis at maingat na isinilid ito sa ilalim ng kama. Kasabay ng pagtayo niya ay ang marahang pagbukas ng pinto. Tala anak, ang boses na yon. Malambing, parang musika, ngunit para kay Tala. Ito ang tunog na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa takot. Pumasok si Mahalina, ang kanyang madrasta, na may ngiti sa mga labi. Perpekto ang kanyang ayos, mula sa mamahaling bestida hanggang sa amoy ng kanyang pabango na tila kumakapit sa bawat sulok ng silid. Anong ginagawa ng aking munting prinsesa? Tanong nito, habang ang mga mata ay maingat na sinusuri ang buong paligid. Wala po, Tita Mahalina. Nagpapahangin lang po, sagot ni Tala. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Lumapit si Mahalina. Hinaplos ang buhok ni Tala. Ang kanyang mga kuko na may pulang-pulang polish ay tila mga tinik sa pakiramdam ng batang babae. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman, ayaw ng daddy mo na napapabayaan ka. Dapat lagi kang masaya. Ngunit sa isang iglap, ang ngiti sa labi ni Mahalina ay nawala. Ang mga mata nito ay dumapo sa sahig sa tabi mismo ng paa ni Tala. May isang maliit, halos hindi mapansing bahid ng putik. Ano ito? Ang boses niya ay biglang nanlamig, kasing lamig ng hangin sa gabi. Napatingin si Tala sa sahig at nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon siguro ang putik mula sa kanyang sapatos kaninang naglalaro siya sa hardin. Hindi ko po sinasadya, tita. Hindi sinasadya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mahalina sa tahimik na silid. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tala. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ayokong makakita ng kahit anong dumi sa pamamahay na ito? Ang daddy mo ay nagpapakahirap sa ibang bansa para ibigay sa atin ang lahat ng ito, tapos bababuyin mo lang? Sa paghila ni Mahalina sa kanya, sumabit ang kamay ni Tala sa mesang katabi ng bintana.
Ang drawing na ginawa niya para sa ama ay nahulog sa sahig. Nakita ito ni Mahalina. Dahan-dahan niya itong pinulot. Tiningnan niya ang guhit ng mag-ama at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang basura. At sa harap mismo ni Tala, walang awa niyang pinunit ang papel sa 2, sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Tala, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Alam niyang lalo lang ikagagalit ni Mahalina ang kanyang pag-iyak. Dahil sa pagiging pabaya at makalat mo, sabi ni Mahalina, hila-hila si Tala palabas ng silid, mayroon kang parusa. Hindi na nakapalag si Tala. Dinala siya ni Mahalina sa isang maliit na bodega sa dulo ng pasilyo. Madilim dito at amoy alikabok. Itinulak siya ni Mahalina papasok. Dito ka muna mag-iisip sa mga ginawa mo. Huwag kang iiyak. Ayokong makarinig ng kahit anong ingay. Banta nito bago isara ng malakas ang pinto. Ang tunog ng paglak ng pinto ay parang martilyong pumukpok sa puso ni Tala. Napaupo siya sa malamig na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kadiliman, wala siyang ibang magawa, kundi ang umiyak. Nang walang tunog, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Samantala, bumalik si Mahalina sa kwarto ni Tala. Dala ang isang basahan, habang nagpapanggap na nililinis ang maliit na bahid ng putik. May isang bagay na sumagis sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagmamadali ni Tala kanina na may itago. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Sa pinakasulok, sa likod ng isang lumang kahon, nakita niya ito. Isang kwadernong may kupas ng pabalat. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang nangiti sa kanyang labi ay nagbabalik. Ngunit ngayon, ito ay isang nangiting puno ng tagumpay at kasamaan. Binuklat niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang sulat kamay ng isang bata. Isang sulat na puno ng pag-asa at kalungkutan. Ang mga salitang una niyang nabasa ay, "Mahal kong Itay." Kinabukasan, ang pinto ng bodega ay bumukas. Si Mahalina ay nakatayo roon. Ang mukha ay walang anumang emosyon. "Makakalabas ka na," sabi nito sa malamig na boses. "At siguraduhin mong wala ng bakas ng putik na dadalhin mo sa loob ng pamamahay na ito." Walang imik na tumango si Tala. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom at ang kanyang mga kaso-kasuan ay nananakit dahil sa pagtulog sa malamig na sahig. Naglakad siya ng nakayuko, pabalik sa kanyang silid. Ramdam ang bawat titig ni Mahalina na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Buong umaga, hindi siya pinansin ni Mahalina. Ang almusal ay idinaan na lamang sa kanyang harapan at ang tanghalian ay ipinagkait. Sabi ni Mahalina, bahagi pa rin iyon ng kanyang parusa. Para kay Tala, ang katahimikan at ang pagkagutom ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw. Nang magagabi na, habang nakaupo siyang muli sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng pag-ulan sa labas, isang marahang katok ang narinig niya sa kanyang pinto. "Tala, iha?" Ang boses na yon, mahina, malumanay, at puno ng pag-aalala. Ito ang boses ni Manang Diwa, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa hasyenda. Bago pa man dumating si Mahalina, dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto. Nakatayo roon si Manang Diwa. May daladalang isang maliit na tray. Sa ibabaw nito ay may isang baso ng mainit na gatas at 2 piraso ng chocolate chip cookies. Ang mga mata ni Manang Diwa ay puno ng awa. "Huwag kang mag-alala. Tulog na ang senyora mo," bulong nito. "Halika, kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa nanananghalian." Pumasok si Manang Diwa at maingat na isinara ang pinto. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Ang simpleng pagkain na yon ay tila isang piging para sa mga mata ni Tala.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang baso ng gatas. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. "Sa salamat po, Manang," sabi niya sa basag na boses. "Wala iyon, anak," sagot ni Diwa. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. "Alam mo, ang iyong ina, paborito niya ang mga ganitong cookies. Siya pa nga ang nagturo sa akin kung paano ito lutuin noon." Sa tuwing binabanggit ni Manang Diwa ang kanyang tunay na ina, isang kakaibang kirot at ginhawa ang nararamdaman ni Tala. Wala na siyang gaanong naaalala tungkol dito, maliban sa mga litrato at sa mga kwento ni Manang Diwa. "Talaga po?" "Oo, isang babaeng puno ng buhay at tawa ang iyong ina. At kamukhang kamukha mo siya, lalo na kapag ngumingiti ka." Kwento pa ni Diwa habang pinagmamasdan ang bawat subo ni Tala sa biskwit. Sa mga sandaling iyon, si Manang Diwa ang kanyang nag-iisang anghel sa gitna ng madilim na hasyenda. Siya ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ng pag-asa, na mayroon pa ring kabutihan sa mundong kanyang ginagalawan. Kinabukasan, habang abala si Mahalina sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin, pumasok si Manang Diwa sa silid ni Tala. Ang buhok ng bata ay bahagyang magulo. May kinuha si Diwa na isang suklay mula sa kanyang bulsa. "Halika rito, Iha, aayusin ko ang buhok mo," sabi nito ng may ngiti. Umupo si Tala sa sahig habang si Manang Diwa ay nasa likuran niya sa isang maliit na upuan. Dahan-dahan at maingat nitong sinuklay ang mahabang buhok ni Tala. Bawat haplos ng suklay ay tila haplos ng isang ina. Napapikit si Tala. Ninamnam ang pakiramdam na matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit hindi nila namalayan mula sa bintana ng silid na tanaw sila ni Mahalina. Tapos na pala itong makipag-usap sa telepono. Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Nakita niya ang pagiging malapit ng dalawa, ang pagmamahal na ipinapakita ng matandang kasambahay sa bata. Isang pagmamahal na kailanman ay hindi niya kayang ibigay at ayaw niyang may ibang magbigay. Isang masamang ideya ang nabuo sa isip ni Mahalina. Pumasok siya sa loob ng bahay na tila walang nakita. Nagtungo siya sa sala, kung saan nakapatong sa isang mesita ang isang mamahaling florerang porselana. Isang regalo sa kasal nila ni Angelo. Maingat niya itong kinuha at nang makitang papalapit na si Diwa mula sa pasilyo, sinadya niyang bitawan ito. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Diyos ko!" sigaw ni Mahalina. Puno ng pagkukunwari ang boses. Agad na tumakbo si Diwa patungo sa sala. Nadatnan niya si Mahalina na nakatayo sa tabi ng mga basag na piraso ng florera. Ang mukha ay nagpapahayag ng matinding galit. "Anong nangyari, senyora?" tanong ni Diwa. Bakas ang pag-aalala. Humarap si Mahalina sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. "Anong nangyari? Ikaw? Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi mo ba nilinis ng maayos ang mesang ito? Madulas. Tingnan mo ang nangyari sa regalo ng asawa ko." Pero, senyora, kanina ko lang po pinunasan yan." Pagtatanggol ni Diwa sa sarili, naguguluhan. "Huwag ka nang magdahilan." Putol ni Mahalina. "Palagi ka na lang pabaya. Baka dahil sa katandaan mo, hindi mo na magawa ng tama ang trabaho mo. Hindi ko na ito mapapalampas pa." Mula sa kanyang silid, narinig ni Tala ang lahat. Sumilip siya sa may pintuan at nakita ang takot sa mukha ni Manang Diwa at ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Mahalina. Huminga ng malalim si Mahalina, tila isang hukom na maglalabas ng kanyang hatol. Tumingin siya ng diretso kay Diwa. Ang bawat salita ay tila patalim na tumataraki sa puso ng matanda at sa puso ng batang nakikinig. "Diwa," sabi niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay ngunit puno ng kapangyarihan.
Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok pa. Sa narinig, gumuho ang mundo ni Tala. Ang kanyang nag-iisang anghel, ang kanyang huling sinag ng liwanag, ay puwersahang palalayasin sa kanyang madilim na mundo. Ang huling araw ni Diwa sa Hacienda de la Sombra ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Bawat sulok na kanyang nililinis, bawat kasangkapang kanyang pinupunasan, ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga taon na iginugol niya sa pamamahay na yon. Ngunit ang isip niya ay wala sa kanyang mga gawain. Ito ay nasa itaas, sa silid ng isang batang babae na maiiwan niyang mag-isa sa hawla ng kalungkutan. Alam ni Diwa na kasinungalingan ang lahat. Hindi niya nabasag ang florera, isa yung palabas na isinagawa ng perpekto ni Mahalina para mapaalis siya. Ngunit kanino siya magrereklamo? Kay Don Angelo na nasa malayo? Sasabihin lang nito na isa lamang yung florera. Hindi nito mauunawaan na ang pagkaalis niya ay parang pag-aalis na rin ng huling bantay ng kanyang anak. Habang nag-aayos siya ng kanyang iilang gamit sa isang maliit na bayong, isang maliit at malamig na bagay ang kumalansing sa kanyang palad. Isang munting digital voice recorder. Regalo ito ng kanyang anak na nagtatrabaho sa Maynila para raw may libangan siya. Ngunit ngayon, ibang silbi ang nakikita niya para dito. Isang malaking sugal, isang dasal na sana'y pakinggan. Maaga pa at si Mahalina ay nasa hardin, nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsa. Ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ginang ng tahanan. Ito na ang pagkakataon ni Diwa. Dala ang recorder sa kanyang bulsa, naglakad siya patungo sa malawak na sala. Puso niya'y kumakabog ng malakas. Tumingin siya sa paligid. Ang mga larawan ni Angelo at Mahalina na masayang magkayakap ay tila nanunuya sa kanya. Sa isang sulok, sa tabi ng bintanang tanaw ang hardin, ay may isang malaking paso ng halaman na may malalagong dahon. Ito ang paboritong pwesto ni Mahalina kapag tinatawagan at pinapagalitan niya si Tala. Dahil mula rito ay kitang-kita niya ang buong sala. Perpekto. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang pinipindot ang maliit na record button. Isang munting pulang ilaw ang umilaw at kumurap ng isang beses bago tuluyang namatay. Hudyat na ito'y gumagana na. Mabilis ngunit maingat niyang isinuksok ang recorder sa likod ng paso, sa pagitan nito at ng pader, kung saan hindi ito madaling makikita. Panginoon, kayo na po ang bahala. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos noon, umakyat siya sa itaas para sa kanyang huling misyon. Kumatok siya nang marahan sa silid ni Tala. Pagbukas ng pinto, ang mga mata ni Tala ay puno ng luhang hindi pumapatak. Ang makita si Manang Diwa na may dalang bayong ay parang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking takot. Walang nagsalita. Niyakap na lamang ni Diwa ang bata ng mahigpit na mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng munting katawan ni Tala sa kanyang mga bisig. Manang, huwag po kayong umalis. Halos pabulong na. Sabi ni Tala, ang muka'y nakasubsob sa balikat ng matanda. Hindi ko man gusto, iha, pero kailangan, sagot ni Diwa. Pinipigilan ang sariling pag-iyak. Inilayo niya ng bahagya ang bata at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Makinig ka sa akin, Tala. Maging matapang ka. Huwag mong hahayaang kunin niya ang iyong liwanag. Idinikit ni Diwa ang kanyang bibig sa tainga ni Tala. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Huwag kang bibitaw, Tala. Darating din ang liwanag. Isang halik sa noo at yun na. Tumalikod na si Diwa at hindi na lumingon pa. Alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na niya kayanin pang umalis. Paglabas niya sa malaking tarangkahan ng Hacienda de la Sombra, ang bigat ng mundo ay tila pumasan sa kanyang mga balikat. Sumakay siya ng bus patungong bayan. Habang papalayo ang bus, tanaw niya ang pagliit ng hasyenda, isang magandang bilangguan.
Doon, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya para sa batang iniwan niya at para sa kaibigang si Marisa, ang ina ni Tala, na tiyak na nasasaktan sa langit. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Nagdial siya ng isang numerong matagal na niyang hindi natatawagan. Isang numerong kabisado pa rin ng kanyang puso. Hello? Sagot ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Elena. Sabi ni Diwa sa garalgal na boses. Si Diwa ito. Diwa. Diyos ko. Napatawag ka? Kumusta? Elena, kailangan kitang makausap. Sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng pagkaapurahan. Tungkol sa anak ni Marisa. Samantala, sa hasyenda, ang gabi ay dumating. Si Mahalina ay nasa sala, nanonood ng telebisyon, habang si Tala ay nasa kanyang silid, pinipilit na tapusin ang kanyang hapunan. Biglang tumunog ang telepono. Si Angelo. Hello, mahal! Masayang bati ni Mahalina. Sinanyasan si Tala na lumapit. Pumunta si Tala sa tabi ng sofa. Ang puso'y tumatalon sa pag-asa at takot. Kamusta na ang mag-ina ko? Tanong ni Angelo sa kabilang linya. Ang boses ay masaya at malayo. Ayos na ayos, mahal. Heto nga't katabi ko ang prinsesa mo. Say hi to Daddy, Tala, sabi ni Mahalina at inilagay ang tawag sa loudspeaker. Hello po, Itay, mahinang sabi ni Tala. Hello, princess. I miss you so much. Habang nagsasalita si Angelo, ang kamay ni Mahalina na nakapatong sa likod ni Tala ay dahan-dahang bumaba sa braso nito. At doon, sa lugar na hindi makikita ng isang imahinaryong mata, kinurot niya ito. Hindi isang simpleng kurot, kundi isang mariin at masakit na pagdiin ng kanyang mga kuko sa balat ng bata. Napasinghap si Tala sa sakit, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Anak, andyan ka pa ba? Ayos ka lang? Tanong ni Angelo, na tila napansin ang katahimikan. Tiningnan ni Mahalina si Tala nang may pagbabanta. Lalo pa niyang diniinan ang kurot. Gustong sumigaw ni Tala. Gusto niyang sabihin, Itay, tulong, masakit. Pero ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang kinuyom at nanginginig na tinig. I love you, Itay. Sa kabilang linya, isang masayang tawa ang narinig mula kay Angelo. I love you too, princess. Be a good girl for mommy, okay? See you soon. Pagkababa ng telepono, binitawan ni Mahalina ang braso ni Tala na ngayon ay mayroon ng bakas ng pamumula. Ngumiti si Mahalina sa kanya, isang nangiting nakakakilabot. Good girl, sabi nito. Libu-libong milya ang layo mula sa Hacienda de la Sombra, sa isang penthouse suite kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad ng Dubai, nakaupo si Angelo Bautista. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, pinagmamasdan ng yelo na dahan-dahang natutunaw. Katatapos lang ng isang matagumpay na business meeting. Dapat sana'y masaya siya, payapa ang isip. Ngunit kanina pa, bumabagabag sa kanya ang huling pag-uusap nila ni Tala. Ang mga salitang I love you, Itay ay dapat nagdulot sa kanya ng init. Pero meron siyang narinig na panginginig sa boses nito. Isang pilit na emosyon na hindi niya mawari. Iwinaksin niya ito. Guni-guni ko lang siguro. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop, balak sanang basahin ang mga ulat para sa susunod na araw, nang isang notifikasyon ng email ang lumitaw sa kanyang screen. Ang pangalan ng nagpadala ay nagpatigil sa kanya. Elena de Villa. Ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawang si Marisa. Ilang taon na rin silang hindi nagkakausap. Bakit ito mag-e-email ngayon? Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang email ay maikli at simple. Kumusta na, Angelo? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan.
Pasensya na sa biglaang pagsulat. Mayroon lang akong gustong itanong. Naitanong ko lang, madalas mo pa bang nakakausap ng kayo lang ang anak mo? Si Tala. Naalala ko lang kasi noon si Marisa, palagi niyang sinasabi na ang boses daw ng isang bata ang pinakatapat na bagay sa mundo. Walang halong pagkukunwari. Sana ay napapakinggan mo pa rin ang boses ng anghel ninyo. Pasensya na ulit sa abala. Ingat ka palagi. Nagmamahal, Elena. Ibinaba ni Angelo ang kanyang baso. Binasa niya muli ang email. At muli, walang direktang akusasyon, walang paninisi. Ngunit ang mga salita ni Elena ay tila mga binhi ng duda na isinaboy sa kanyang payapang isipan. Ang boses daw ng isang bata ang pinakatapat na bagay sa mundo. Biglang nag-flashback sa kanyang alaala ang mga nakaraang video call nila. May isang pagkakataon, mga isang buwan na ang nakalipas, ipinapakita sa kanya ni Tala ang isang drawing na ginawa nito sa eskwelahan. Masaya itong nagkukwento. Itay, tignan niyo po. Ito po si Maya ang alaga kong ibon. Nakangiti siyang nakikinig nang biglang lumitaw sa screen si Mahalina. Niyakap si Tala mula sa likuran. Oh, mahal, hayaan na natin si Daddy. Baka pagod pa siya sa trabaho. Mamaya mo na lang ipakita yan. Sabi nito sa malambining na boses habang kinukuha ang drawing mula sa kamay ng bata. Noon, ang nakita niya ay isang maalagang asawa na ayaw siyang maistorbo. Ngayon, sa pananaw na ibinigay ng email ni Elena, iba na ang kahulugan nito. Tila isa itong magandang paraan ng pagpapatahimik. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinayal ang numero ni Mahalina. Hello, mahal? Sagot nito. Ang boses ay masigla gaya ng dati. Mahal, gising pa ba si Tala? Gusto ko lang siyang makausap saglit. Sabi ni Angelo. Sinubukang gawing normal ang kanyang tono. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Naku mahal, tulog na ang bata. Maaga ang pasok niya bukas. Di ba? Napagod yata sa paglalaro kanina. Huwag mo nang gisingin. Ganon ba? Sige, sabi ni Angelo. Ngunit hindi siya mapakali. Sige, tawagan ko na lang ang landline. Baka gising pa si Manang Diwa. Ay mahal, mabilis na sabi ni Mahalina. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nagpaalam na si Manang Diwa. Umuwi na raw muna sa probinsya para magpahinga. Matanda na rin kasi. Lalong kumunot ang noo ni Angelo. Si Diwa? Aalis nang walang pasabi? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Biglaan nga mahal, pero huwag kang mag-alala. Ako naman ang bahala sa lahat dito. Sagot ni Mahalina. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Pagkababa ng telepono, hindi na mapakali si Angelo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng silid. Mula sa pagpapatahimik ni Mahalina kay Tala hanggang sa biglaang pag-alis ni Diwa, ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. Parang may isang pader na itinatayo sa pagitan niya at ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang laptop, ngunit hindi na mga ulat sa negosyo ang kanyang tiningnan. Binuksan niya ang website ng airline. Naghahanap siya ng pinakamaagang flight pabalik ng Pilipinas. May isa kinabukasan ng umaga. Walang alinlangan, pinindot niya ang book button. Pagkatapos, muli niyang tinawagan si Mahalina. Hello ulit, mahal. Napatawag ka? Mahal, pasensya na. Pagsisinungaling niya. Ang unang kasinungalingan na sinabi niya sa asawa sa loob ng matagal na panahon. May bigla ang urgent meeting sa Manila. Kailangan kong umuwi agad. Bukas na bukas ang lipad ko. Narinig niya ang pagkagulat sa boses ni Mahalina. Talaga? Nako, anong sorpresa naman yan? Sige, maghahanda ako. Mag-iingat ka sa biyahe, mahal. Salamat. I love you. I love you too. Sagot nito. Pagkababa ng tawag,
Napabuntong hininga si Angelo. Nakaramdam siya ng bahagyang konsensya sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit mas matindi, mas makapangyarihan ang isang damdamin na nanaig sa lahat. Ang isang hindi mapigilang pangangailangan na makita ang kanyang anak. Na masilayan ang mga mata nito at malaman para sa kanyang sarili kung ano ang totoong sinasabi ng mga ito. Mula nang umalis si Manang Diwa, ang Hacienda de la Sombra ay naging isang kahariang pinamumunuan ng takot. Ang bawat kilos ni Tala ay binabantayan. Ang bawat salita niya ay sinusukat. Ang dating malawak na pasilyo at mga silid ay tila kumikitid. Ang mga anino ay tila humahaba. At ang katahimikan ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng isang nakabibinging pag-aabang sa susunod na sigaw, sa susunod na parusa. Si Mahalina ay naging mas malala dahil wala ng mga matang maaring maging saksi, wala na siyang anumang pag-aatubili. Ang mga parusa ay naging mas madalas at mas mabigat para sa mga kasalanan ng halos hindi naman totoo. Isang nalaglag na tinidor, isang basong hindi napunasan ng maigi, isang sagot na hindi niya nagustuhan. Lahat ay sapat na dahilan para sa isang araw na pagkagutom o ilang oras na pagkakakulong sa madilim na silid. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na pinanghahawakan si Tala. Isang maliit na sikreto na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa ilalim ng kanyang unan, sa loob ng isang maliit na kahong gawa sa kahoy, ay nakatago ang isang kupas na litrato. Ito ang nag-iisang larawan na naitago niya ng kanyang tunay na ina. Isang larawan kung saan sila ay magkayakap sa isang hardin na puno ng bulaklak. Ang kanyang ina ay nakangiti ng napakatamis. Isang ngiting naman niya. Gabi-gabi, bago matulog, kinukuha niya ito at tinititigan sa dilim. Kinakausap niya ito sa kanyang isip. Inay, tulungan niyo po ako. Miss na miss ko na po kayo. Ito ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Isang paalala na minsan sa kanyang buhay, siya ay minahal ng walang pasubali. Isang hapon, habang si Tala ay pinag-aayos ng mga libro sa maliit na aklatan, si Mahalina ay pumasok sa kanyang silid para sa isang inspection. Inisa-isa nito ang lahat. Tiningnan ang ilalim ng kama, ang loob ng aparador, at pagkatapos, ang kanyang unan. Nang iangat ni Mahalina ang unan, nakita niya ang maliit na kahon. Ang puso ni Tala, na nooy nasa aklatan, ay biglang kumabog ng malakas na walang dahilan, na tila may masamang espiritong bumulong sa kanya. Binitawan niya ang mga libro at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Huli na ang lahat. Nadatnan niya si Mahalina na hawak-hawak ang litrato. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng galit. Ito ay isang maskara ng malamig na pagkamuhi. Tiningnan niya ang larawan, pagkatapos ay tumingin siya kay Tala. Kaya pala, sabi ni Mahalina sa isang mapanganib na bulungo, kaya pala palagi kang malungkot dahil sa multo na ito. Huwag po, tita. Pagmamakaawa ni Tala, lumalapit ng dahan-dahan. Ang mga kamay ay nakaunat. Bigay niyo po sa akin yan. Yan na lang po ang alaala ko kay inay. Ang salitang inay ay tila gasolina na ibinuhos sa apoy. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Mahalina. Ina, isang babaeng iniwan ka sa mundong ito. At ano ako? Ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang nagbibigay sa'yo ng lahat. Pero mas pinipili mo pa rin ang isang pirasong papel na ito? Hindi po. Umiiyak na, sabi ni Tala. Kamukha mo siya. Patuloy ni Mahalina. Ang boses ay tumataas. Isang buhay na paalala na kahit kailan, hindi ako magiging sapat. Na palagi akong magiging pangalawa lang. At sa harap mismo ng mga matang nanlalaki sa takot ni Tala, pinunit ni Mahalina ang litrato. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng kanyang pusong dinudurog.
Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa ang imahe ng kanyang ina ay naging maliliit na confetti ng kalungkutan na isinaboy niya sa sahig na parang basura. Isang sigaw na puno ng sakit ang kumawala sa bibig ni Tala. Hindi. Ang sigaw na yon ang nagpaselyo sa kanyang kapalaran para sa gabing iyon. Hinablot ni Mahalina ang kanyang braso ng napakahigpit. Sumisigaw ka na ngayon. Tinataasan mo na ako ng boses. Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kinaladkad niya si Tala, palabas ng silid, pababa sa hagdanan, at patungo sa isang pinto sa ilalim nito na bihirang buksan. Ito ang daan patungo sa lumang bodega ng alak, ang cellar. Tita, huwag po. Madilim po dyan. Natatakot po ako. Pagmamakaawa ni Tala. Sinusubukang kumawala. Ngunit si Mahalina ay walang naririnig. Binuksan niya ang mabigat na pintong kahoy. Isang amoy ng alikabok, mamasa-masang lupa, at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Itinulak niya si Tala sa loob ng kadiliman. Bumagsak si Tala sa malamig at magaspang na semento. Bago pa siya makatayo, isinara na ni Mahalina ang pinto. Ang malakas na lagabog nito ay sinundan ng tunog ng pag-slide ng isang bakal na trangka. "Diyan ka magdamag!" sigaw ni Mahalina mula sa labas. "Para matuto kang lumingon sa kung sino ang bumubuhay sa'yo." Tita, parang awa niyo na. Buksan niyo po ito!" sigaw ni Tala. Kinakalampag ang pinto hanggang sa manakit ang kanyang mga palad. "Natatakot po ako." Ngunit ang tanging sagot ay ang papalayo nitong mga yabag. Naiwan si Tala sa ganap na kadiliman. Wala siyang makita, kahit ang sarili niyang mga kamay. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang katawan ay nanginginig sa takot at sa lamig na gumagapang mula sa sahig. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Tanging mga hikbi na lamang na kinakain ng nakabibinging katahimikan ng bodega. Sa gabing iyon, sa ilalim ng lupa, sa puso ng Hacienda de la Sombra, naramdaman ni Tala na siya ay tuluyan ng iniwan ng lahat. Nawala na si Manang Diwa, winasak na ang alaala ng kanyang ina. At ang kanyang ama, ang kanyang amang nasa malayo, ay walang kamalay-malay. Siya ay nag-iisa. Dahil sa pagod at gutom at sobrang kalungkutan, doon na siya nakatulog sa sahig na semento. Isang maliit na bola ng kalungkutan sa gitna ng isang malawak na kadiliman. Kinabukasan, isang sinag ng liwanag ang gumising sa kanya. Ang tunog ng pag-alis ng trangka at ang pag-create ng pinto ay nagpagising sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang tumayo, nananakit ang buong katawan. Nakatayo sa bukana si Mahalina, ang muka ay kating tigas ng bato. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ni Tala ang pangalan sa screen. "Angelo calling." Sinagot ito ni Mahalina. Ang muka'y biglang nagbago, naging malambing. "Hello, mahal?" Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang kulay sa mukha ni Mahalina ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang pagkakahawak sa telepono ay humigpit. Tumingin siya kay Tala, ang marumi, magulo, at umiiyak na bata sa kanyang harapan na tila ngayon lang niya nakita. Isang buhay na ebidensya ng kanyang kasamaan. Ano? Nandito ka na? Sa Naya? Ang biyahe mula sa airport patungong Tagaytay ay tila walang katapusan para kay Angelo. Ang mga pamilyar na tanawin, ang mga puno, ang malawak na bukirin, ang unti-unting paglamig ng hangin ay hindi na nagdudulot sa kanya ng kapayapaan. Bawat kilometrong lumilipas ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita sa email ni Elena at ang nanginginig na boses ni Tala sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Umaasa siyang nagkakamali lang siya. Umaasa siyang pagdating niya sa hacienda, isang masayang Tala ang sasalubong sa kanya.
At lahat ng kanyang pangamba ay maglalahong parang bula. Ngunit sa ilalim ng pag-asang iyon ay may gumagapang na takot. Isang takot na baka ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Nang sa wakas ay bumukas ang malaking tarangkahan ng Hacienda de la Sombra, bumungad sa kanya ang perpektong larawan ng isang payapang tahanan. Ang hardin ay malinis, ang mga ilaw sa bahay ay nakasindi, at ang lahat ay nasa ayos. Bago pa man siya tuluyang makababa ng sasakyan, ang pinto ng mansyon ay bumukas at mula roon ay lumabas si Mahalina. Suot ang isang magandang puting bestida. Ang mukha ay nagliliwanag. "Mahal, nariyan ka na." Sigaw nito. Puno ng tuwa ang boses. Tumakbo ito pasalubong sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Diyos ko, na-miss kita ng sobra. Hindi mo alam kung gaano mo kami pinasaya sa biglaan mong pag-uwi." Niyakap siya pabalik ni Angelo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Mahalina. Ang mga mata niya ay naglilibot, hinahanap ang kanyang anak. Nasaan si Tatala? Iyon ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig. "Nasa loob, mahal. Heto na, halika," sabi ni Mahalina. Hila-hila siya papasok na tila isang batang nasasabik. Pagpasok nila sa malawak na sala, doon niya nakita ang kanyang anak. Ngunit hindi ito ang inaasahan niyang eksena. Hindi isang batang tumatakbo para yakapin siya. Si Tala ay nakatayo sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking haligi, tila nagtatago. Ang suot nitong damit ay mukhang maluwag sa kanyang payat na pangangatawan. Ang kanyang mukha ay maputla, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may maiitim na bilog. At ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na dapat sana'y kumikinang sa tuwa, ay puno ng isang emosyong hindi maipagkakamali ni Angelo: takot. "Tala, Princess, nandito na si Itay," malambing na sabi ni Angelo, dahan-dahang lumalapit. Sa bawat hakbang niya, tila isang hakbang din paatras ang ginagawa ni Tala. At nang akmang hahawakan na niya ito, napaurong ang bata, na parang isang hayop na takot masaktan. Ang kilos na yon ay parang isang sampal sa mukha ni Angelo. "Naku, mahal, pagpasensyahan mo na," mabilis na sabi ni Mahalina. Lumapit at inakbayan si Tala. "Nabigla lang siguro sa pagdating mo. Masyado kang na-miss, di ba, anak?" Naramdaman ni Angelo ang paghigpit ng akbay ni Mahalina sa kanyang anak. Tumango lamang si Tala, ang mga matay nakatungo sa sahig. Walang nangiti, walang salita. Ang hapunan ng gabing iyon, ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Angelo. Inihanda ni Mahalina ang lahat ng kanyang paboritong pagkain. Ang mesa ay puno at marangya. Ngunit si Angelo ay walang gana. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakay Tala. Pinanood niya kung paano halos hindi ginagalaw ng bata ang pagkain sa kanyang plato. Bawat subo ay tila pilit. At bago ito sumubo, palagi muna itong sumusulyap kay Mahalina na para bang humihingi ng permiso. "Kumain ka, anak. Paborito mo itong steak, di ba?" sabi ni Angelo. Sinubukang pasiglahin ang usapan. Hindi sumagot si Tala. Kumuha lamang ito ng maliit na piraso at isinubo. Sinubukan ni Angelo na balewalain ang lahat. Baka nga pagod lang ang bata. Baka nabigla lang talaga. Ngunit hindi niya maalis ang mga tanong sa kanyang isip. "Si Manang Diwa nga pala?" tanong niya. Tinitingnan ang reaksyon ni Mahalina. "Tumawag ako sa bahay nila sa probinsya. Sabi ng kapatid niya, hindi pa raw siya umuwi doon." Nakita ni Angelo ang isang saglit na pagbabago sa ekspresyon ni Mahalina, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malungkot na ngiti. "Ganoon ba? Ang sabi niya sa akin ay doon siya pupunta. Baka may iba pa siyang pinuntahan. Alam mo na, matanda na. Pabago-bago ang isip, huwag mo nang alalahanin yon." Ang sagot ay masyadong madali, masyadong perpekto.
At iyon ang lalong nagpatindi sa kanyang hinala. Pagkatapos ng hapunan, maagang nagpaalam si Tala na matutulog na. Ni hindi man lang ito nag-good night kiss sa kanya. Isang bagay na dati hindi nito nakakalimutan. Gabi na at hindi pa rin makatulog si Angelo. Ang bawat detalye ng gabing iyon, ang takot sa mga mata ni Tala, ang pag-urong nito, ang pagsulyap kay Mahalina, ang pagsisinungaling tungkol kay Diwa, ay bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan sa kanyang isipan. Tumayo siya mula sa kama. Maingat na huwag magising si Mahalina. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo patungo sa silid ng kanyang anak. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. Sa liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ng bintana, nakita niya si Tala sa kama nito. Hindi ito natutulog ng mahimbing. Ito ay binabangungot. Ang maliit nitong katawan ay bahagyang gumagalaw at may mahihinang ungol na lumalabas sa bibig nito. Dahan-dahan siyang pumasok. Lumapit siya sa gilid ng kama. Narinig niya ang mga salitang ibinubulong nito habang natutulog, mga salitang sinasabi sa pagitan ng mga hikbi. Huwag po. Parang awa niyo na. Ang puso ni Angelo ay tila piniga. Sino ang kausap ng kanyang anak sa panaginip nito? Sino ang kinakatakutan nito ng ganito? At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Itay, tulong. Isang bulong, isang pakiusap, isang salitang nagmula sa kaibuturan ng isang pusong puno ng takot. Hindi ito ang masayang boses na naririnig niya sa telepono. Ito ang totoong boses ng kanyang anak, isang boses na humihingi ng saklolo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Angelo ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na katiyakan. Mayroong mali. Isang bagay na napakasama ang nangyayari sa loob ng kanyang pamamahay, sa ilalim mismo ng kanyang bubong, habang siya ay wala. Napatitig siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang bakas ng mga tuyong luha sa mga pisngi nito at sa murang edad, nakita niya ang isang kalungkutang hindi dapat taglayin ng sinumang bata. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang pagkatao. Galit sa kung sino man ang gumagawa nito sa kanyang anak at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Galit dahil naging bulag siya. Galit dahil naging bingi siya. Galit dahil sa haba ng panahon, nabigo siyang maging isang ama. Doon, sa tabi ng kama ng kanyang nag-iisang anak, sa gitna ng katahimikan ng gabi, gumawa siya ng isang pangako. Hindi na siya aalis. Hindi na siya muling magiging bulag. Hahanapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit, at poprotektahan niya ang kanyang anak. Kahit ano pa ang mangyari, kinabukasan, ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng Hacienda de la Sombra ay hindi nagdala ng anumang init. Ang almusal ay dinaan sa isang sapilitang katahimikan. Si Angelo ay halos hindi kumikibo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat lamang sa pagitan ni Mahalina na nagpapakita ng isang perpektong ngiti at ni Tala na nakayuko at tila takot huminga. Hindi na niya ito natiis. Mahalina, sabi ni Angelo sa isang boses na formal at malamig. Pagkatapos niyang ilapag ang kanyang kubyertos. Kailangan nating mag-usap. Sa taas. Ngayon din. Ang ngiti sa labi ni Mahalina ay saglit na nag-alinlangan, ngunit mabilis itong bumalik. Sige mahal, kung ano man yan, mukhang seryoso. Tumayo siya at sumunod kay Angelo paakyat sa kanilang silid tulugan. Si Tala ay naiwang mag-isa sa malaking hapagkainan, nakikinig sa papalayong mga yabag. Pagkapasok nila sa silid, isinara ni Angelo ang pinto. Humarap siya kay Mahalina, ang mukha'y isang maskara ng pinaghalong galit at sakit. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Diretsong tanong niya. Nagulat si Mahalina.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwaring pagtataka. Anong ibig mong sabihin, mahal? Anong klaseng tanong yan? Huwag ka nang magpanggap, Mahalina, mariing sabi ni Angelo. Nakita ko kung paano siya natatakot sa'yo. Narinig ko siyang binabangungot kagabi, humihingi ng tulong, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Sa halip na matakot, isang anyo ng kalungkutan ang gumuhit sa mukha ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko, sabi niya sa nanginginig na boses. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong italaga ang buhay ko sa pag-aalaga sa inyong mag-ama, ito ang mapapala ko. Pagdududa? Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan, Angelo. Ngayon, tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha. Ako ang nag-alaga kay Tala, habang ikaw, nasaan ka? Nasa iba't ibang bansa, abala sa pagpapayaman. Ako ang kasama niya araw-araw. Ako ang nagpapakain, nag-aasikaso, nagmamahal sa kanya na parang tunay na anak. Tapos isang pag-uwi mo lang, ako na agad ang masama. Ang bawat salita niya ay tila isang suntok sa sikmura ni Angelo. Totoo, may katotohanan sa sinasabi niya. Wala siya sa tabi nila. Si Tala ay nasa isang mahirap na edad. Angelo, patuloy ni Mahalina, ang boses ay puno na ng hikbi. Nagdadalaga. Nagiging rebelde. Minsan, kailangan ko siyang disiplinahin. Mahigpit ako, oo, dahil gusto kong lumaki siyang maayos na bata para sa'yo. Para maging proud ka sa kanya. Ganoon ba kasama yon? Ang magmahal ng may disiplina? Ang galit ni Angelo ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Ang mga luha ni Mahalina ay tila totoo. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ginigising ang natutulog niyang pagkakasala bilang isang amang malayo. Baka nga tama siya. Baka nag-overreact lang siya. Baka ang nakita niya ay isang simpleng pagtatampo ng isang teenager at binigyan niya ito ng ibang kahulugan. Pinapahirapan mo ang sarili mo, mahal, sabi pa ni Mahalina, lumapit at hinawakan ang kanyang mga braso. Pinapaniwala mo ang sarili mo sa mga multo na wala naman. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilyang ito, para sa atin. Tumingin si Angelo sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga luhang dumadaloy dito, ang lungkot, ang pagmamahal. Halos maniwala na siya. Halos yakapin na niya ito at humingi ng tawad. Sa labas ng pinto, nakatayo si Tala, nakikinig sa lahat. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ama at isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngayon na, malalaman na niya. Ngunit nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang tita Mahalina at ang unti-unting paghina ng boses ng kanyang ama, ang pag-asang yun ay dahan-dahang namatay na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Naramdaman niya ang pagbabalik ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Natalo na naman siya. Ang kanyang ama ay naniwala na naman sa mga kasinungalingan. Walang nagbago. Walang magbabago. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pag-asa na dala ng pag-uwi ng kanyang ama ay gumuho sa isang iglap. Sa loob ng silid, si Angelo ay tuliro. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng kanyang nakita at ng kanyang naririnig. Ang galing ni Mahalina. Bawat salita, bawat luha ay perpektong kinalkula para tamaan ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagkakasala. Patawarin mo ako, mahal, bulong ni Mahalina. Patawarin mo ako kung naging masyado akong mahigpit. Gusto ko lang maging mabuting ina para kay Tala at isang mabuting asawa para sa'yo. Bumitaw si Angelo sa pagkakayakap ni Mahalina. Hindi pa rin siya kumbinsido. Mayroon pa ring isang maliit na boses sa kanyang isipan na sumisigaw
na may mali. Kailangan kong mag-isip, sabi niya sa isang pagod na boses. Kailangan ko lang ng espasyo. Lumabas siya ng silid, iniwan si Mahalina na tahimik na umiiyak. Isang pag-iyak ng tagumpay. Naglakad si Angelo nang walang direksyon sa loob ng malawak na bahay. Ang isip ay gulong-gulo. Napadpad siya sa lumang aklatan ng kanyang ama. Isang silid na bihirang pasukin ni Numan. Puno ito ng mga libro, ng amoy ng lumang papel, at ng mga alaala ng kanyang kabataan. Umupo siya sa isang malaking silyang balat. Ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at sinubukang ayusin ang lahat sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang mga mata ng kanyang anak o ang mga luha ng kanyang asawa? Sa kanyang pagkabigo, nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na picture frame na nakapatong sa mesang katabi niya. Isa itong lumang larawan niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang mga magulang. Nahulog ito sa sahig na may kasamang mahinang kalabog. Tumayo siya para pulutin ito. Ngunit nang damputin niya ang frame, may isa pang bagay na nahulog mula sa likuran nito. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel na naninilaw na. Mukhang matagal na itong nakatago doon. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Nakita niya ang isang sulat kamay ng bata. Pamilyar at kasabay nito'y dayuhan. At sa unang linya, nabasa niya ang mga salitang huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mahal kong Itay. Sa loob ng tahimik na aklatan, nanginginig ang mga kamay ni Angelo habang hawak ang nakatuping papel. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong basahin, na itago na lamang muli sa likod ng larawan at kalimutan ng lahat. Ngunit ang mga mata niya ay may sariling isip. Dahan-dahan niyang ibinuklat ang sulat. Ang sulat kamay ni Tala ay pabilog at inosente. Ngunit ang mga salitang nakasulat dito ay puno ng bigat na hindi kayang pasanin ng sinumang bata. Mahal kong Itay, pasensya na po kung dito lang ako nagsusulat. Natatakot po kasi ako kay Tita Mahalina. Sabi niya po, pag nagsinungaling ako sa inyo, lalo niya akong paparusahan. Ang unang 2 pangungusap pa lamang ay sapat na para gumuho ang depensang binuo ni Mahalina sa kanyang isipan kanina. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa pader ng pagkalito sa kanyang isipan. Inilalantad ang isang karima-rimarim na katotohanan. Itay, madalas po akong hindi pinapakain ni Tita. Lalo na po, pag may nagawa akong maliit na dumi. Ikinukulong niya rin po ako sa bodega. Madilim po doon at malamig. Noong isang araw po, sinira niya ang drawing ko para sa inyo. Yung pamilya po, sana tayo na magkakasama. Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Luha. Ang mga luha ni Angelo ay nagsimula nang dumaloy ng hindi niya namamalayan. Ang mga imahe ay sunod-sunod na nag-flashback sa kanyang isipan. Si Tala, na halos hindi kumakain sa hapunan, ang pagiging maputla nito, ang takot sa kanyang mga mata. Hindi yun pagre-rebelde, yun ay purong takot. Umuwi na po kayo, Itay. Parang awa niyo na po. Miss na miss ko na po kayo. Miss ko na po yung hindi ako natatakot sa sarili kong bahay. Mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal ang inyong Tala. Pagkatapos basahin ang huling salita, nabitawan ni Angelo ang sulat. Napasandal siya sa pader. Humihingal na parang tinakbo ang isang malayong distansya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Hindi lang ito pagsisisi, ito ay isang agoniya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Gaano siya naging bulag? At sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang email ni Elena at ang sinabi nito tungkol sa pag-uusap nila ni Diwa. May isang pariralang biglang umilaw sa kanyang isipan, isang huling habilin
mula sa matandang kasambahay. Huwag kang bibitaw. Darating din ang liwanag. Liwanag. Paulit-ulit na umikot ang salitang yon sa kanyang isipan. Liwanag. Saan sa bahay na ito ang palaging may liwanag? Bigla siyang napatayo. Ang sala. Ang malaking bintana sa sala kung saan pumapasok ang sikat ng araw tuwing umaga. At ang paboritong pwesto ni Mahalina, ang upuan sa tabi ng malaking paso ng halaman. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Halos takbuhin niya ang pasilyo pabalik sa sala. Nadatnan niya itong walang tao. Ang buong paligid ay tahimik. Isang tahimik na saksi sa mga lihim na itinatago nito. Nilapitan niya ang malaking pasto ng halaman. Lumuhod siya, hindi alintana, ang mamahaling pantalon na maaaring madumihan. Ginalugad ng kanyang mga kamay ang lupa sa paligid ng paso. Sa likuran nito, wala siyang makita. Diyos ko, baka guni-guni ko lang to. Naisip niya, ngunit hindi siya sumuko. Kinapa niya ang espasyo sa pagitan ng paso at ng pader. At doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at plastik. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isa itong maliit na digital voice recorder. Itim, simple, at mukhang walang kwenta. Ngunit alam ni Angelo, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang maliit na bagay na ito ang magiging sagot o tuluyang wawasak sa kanya. Kinuha niya ang earphones mula sa kanyang bulsa, isinaksak ito sa recorder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito sa kanyang mga tainga. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play button. Isang saglit na katahimikan, isang mahinang hiss ng static. At pagkatapos, ang unang tunog na kanyang narinig ay hindi isang salita. Ito ay isang sigaw, isang matiniis, nakatutulig, at puno ng galit na sigaw ni Mahalina. Wala kang karapatang yakan ang babaeng yon. Naintindihan mo. Sinundan ito ng tunog na tuluyang bumasag sa kanya, ang hagulgol ng kanyang anak. Isang pag-iyak na puno ng sakit, ng takot, at ng ganap na kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, ang sahig na kanyang tinatapakan, ang mga pader ng kanyang tahanan, ang buong mundong kanyang binuo, lahat ay gumuho. Tinanggal ni Angelo ang earphones sa kanyang mga tainga. Ang katahimikan sa malawak na sala ay nakabibingi, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang mga sigaw at hagulgol mula sa recording ay paulit-ulit na umuulit, isang walang katapusang parusa. Ang sakit na kanyang naramdaman kanina ay naglaho na. Napalitan ito ng isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib. Isang malamig, matigas, at hindi matitinag na galit. Tumayo siya. Ang bawat kilos niya ay may bigat, may layunin. Hindi na siya ang nalilitong asawa o ang nagkakasala na ama. Siya ay isang hukom na handa nang ilabas ang kanyang hatol. Bago umakyat, may kinuha siya sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono. Mabilis siyang nagdial at nagsalita ng mahina ngunit may diin. Elena, ngayon na. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na portable speaker mula sa kanyang bag at ikinonekta ito sa voice recorder. Naglakad siya pabalik sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay mabigat at tiyak. Nadatnan niya si Mahalina sa kanilang silid-tulugan. Nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang buhok, ang mukha ay payapa na muli. Isang perpektong larawan ng isang taong panalo sa argumento. Hindi nito napansin ang pagpasok ni Angelo hanggang sa huli na ang lahat. Walang imik na inilapag ni Angelo ang speaker sa ibabaw ng dresser. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng isang pamilyar na tunog. Ang sigaw ni Mahalina. Wala kang karapatang yakan ng babaeng yon. Naintindihan mo? Ang suklay na hawak ni Mahalina ay nahulog sa sahig. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang naubusan ng dugo.
Napatingin siya sa speaker. Pagkatapos ay kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. "Huwag po, tita. Maawa po kayo." Ang nanginginig na boses ni Tala ay sumunod. Sinundan ng isang malakas na kalabog at isang matinding hagulgol. Saan mo nakuha yan?" Nauutal na tanong ni Mahalina. Ang boses ay halos hindi marinig. Gawa-gawa lang yan. Pinapaniwalaan mo yan." Hindi sumagot si Angelo. Hinayaan niyang magpatuloy ang recording. Bawat sigaw, bawat banta, bawat pag-iyak ni Tala ay isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Mahalina. Isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Nang marinig ni Mahalina ang sarili niyang boses na nagsasabing, "Isa kang walang kwentang bata. Sana hindi ka nalang ipinanganak." Doon na siya sumabog. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang natira ay purong kasamaan na nahuli sa akto. "Patayin mo yan!" Sigaw niya at sinugod si Angelo. Sinusubukang agawin ang speaker. Ngunit ang Angelo na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Sa isang mabilis na kilos, nahawakan ni Angelo ang kanyang pulsuan. Ang pagkakahawak niya ay parang bakal, hindi gumagalaw, walang awa. "Huwag!" sabi ni Angelo. Ang boses ay mababa, at puno ng pagbabanta. Hindi na asawa ang turing niya dito, kundi isang halimaw. "Bitiwan mo ako!" Nagpupumiglas na sigaw ni Mahalina. "Wala kang karapatan. Hindi mo to magagawa sa akin. Ako ang asawa mo." "Tapos na tayo," malamig na sagot ni Angelo. Kasabay ng mga salitang iyon, isang malakas at mariing katok ang narinig nila mula sa pinto sa ibaba. Natigilan si Mahalina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Binitawan ni Angelo ang kanyang braso at lumakad palabas ng silid. Sumunod si Mahalina, naguguluhan at natataranta. Pagbaba nila, nakita nilang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasunod ang isang babaeng hindi pamilyar kay Mahalina, ngunit puno ng determinasyon ang muka. Si Elena. "Mahalina Bautista?" tanong ng isa sa mga pulis sa formal na boses. "Anong kailangan nyo?" "Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto," sabi ng pulis habang papalapit. "Mayroon kaming arrest warrant para sa'yo para sa kasong child abuse at fraud." Ang salitang fraud ang tuluyang nagpaguho kay Mahalina. Napatingin siya kay Elena, pagkatapos ay kay Angelo, at doon niya naunawaan ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa recording. Ang buong buhay niya, ang buong kasinungalingan niya, ay nabunyag na. Hindi niyo ako pwedeng kunin." Sigaw niya, naging parang isang hayop na nasukol. "Angelo, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako. Angelo, parang awa mo na." Ngunit si Angelo ay nakatayo lamang doon. Ang mukha ay walang emosyon, na parang isang estatwang bato. Nang akmang lalapitan na siya ng pulis para pusasan, nagwala si Mahalina. Sinubukan niyang tumakbo, manlaban, ngunit mabilis siyang nahawakan ng dalawang pulis. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mga sigaw ng panunumbat, ng pagbabanta, ng pagkatalo. "Pagsisisihan mo to, Angelo. Tandaan mo yan. Pagsisisihan yung lahat." Kinaladkad siya palabas, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan. Nang maisara ang pinto, tila roon lang muling nakahinga ang lahat. Lumapit si Elena kay Angelo, ang mga matay puno ng awa. "Tapos na, Angelo. Tapos na." Ngunit para kay Angelo, hindi pa. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi niya pinansin si Elena. Tumalikod siya at tumakbo paakyat ng hagdan. "Tala!" Sigaw niya, ang boses ay basag. "Anak,
Tinungo niya ang silid nito. Pagbukas niya ng pinto, wala ang bata. Malamig at walang tao ang kama. Isang bagong alon ng takot ang bumalot sa kanya. Tala! Sigaw niyang muli. Ang boses ay pununo na ng desperasyon. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang mahinang hikbi. Nagmumula ito sa loob ng malaking aparador. Dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhod siya sa harap ng aparador para maging kapantay nito. Anak, sabi niya sa nanginginig na boses, ang lahat ng galit ay nawala na. Napalitan ng isang umaapaw na pagsisisi at pagmamahal. Ako to. Si Itay. Ligtas ka na. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto ng aparador at marahan itong binuksan. Sa loob, sa gitna ng mga nakasabit na damit, ay nakaupo si Tala. Nakayakap sa kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot. Ang muka ay basang-basa ng luha. Nang makita niya ang kanyang ama, hindi ito gumalaw. Tila hindi ito makapaniwala. At doon, sa sahig ng silid ng kanyang anak, ginawa ni Angelo ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Umusad siya palapit. Inabot ang kanyang nanginginig na anak at niyakap ito ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang nasirang tahanan, si Angelo Bautista ay umiyak. Umiyak siya para sa lahat ng sakit na hindi niya nakita, para sa lahat ng luhang hindi niya napunasan, at para sa lahat ng panahong nawala sa kanila. Ilang linggo na ang lumipas. Ang Hacienda de la Sombra, kasama ang lahat ng madidilim na anino nito, ay isa na lamang malayong alaala. Ipinagbili na ito ni Angelo, kasama ang lahat ng kasangkapan, lahat ng multo ng nakaraan. Ang bago nilang tahanan ay isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Batangas. Simple lang ito. Ang mga pader ay puti, ang mga bintana ay malalaki at laging bukas para pumasok ang amoy ng alat at ang tunog ng mga alon. Wala nang mabibigat na kurtina, wala nang madidilim na pasilyo. Dito, ang liwanag ay malayang nakakapasok sa bawat sulok. Para kay Tala, ang bawat araw ay isang pag-aaral. Pag-aaral na muling huminga ng maluwag. Pag-aaral na huwag magulat sa bawat biglaang tunog. Pag-aaral na maniwala na ang katahimikan ay nangangahulugan ng kapayapaan at hindi ng isang panganib na paparating. Ang kanyang ama ay iba na rin. Ang dating abala at laging wala na si Don Angelo Bautista ay wala na. Ang kasama niya ngayon ay si Itay. Isang Itay na medyo asiwa, medyo hindi marunong sa gawaing bahay, ngunit laging nariyan. Isang umaga, nagising si Tala sa amoy ng nasusunog. Mabilis siyang bumangon, ang puso'y biglang kumabog sa pamilyar na takot. Ngunit nang makarating siya sa kusina, hindi galit na sigaw ang kanyang nadatnan. Nakita niya ang kanyang ama sa harap ng kalan, may hawak na sandok at nakatingin sa isang itim na pancake sa kawali. Napakamot ito sa ulo, ang muka'y puno ng pagkadismaya. Balak ko sanang sorpresahin ka ng paborito mong almusal, sabi ni Angelo. Lumingon sa kanya na may nahihiyang ngiti. Pero mukhang mas magaling pa yatang magluto ang apoy kaysa sa akin. Napatingin si Tala sa itim na pancake pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ama na puno ng uling sa gilid ng ilong. Hindi niya napigilan. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nang marinig iyon ni Angelo, ang pagkahiya sa kanyang muka ay napalitan ng kagalakan. Tila musika sa kanyang pandinig ang tunog na iyon. Tumawa na rin siya, isang malakas at totoong tawa na umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na kusina. Sige na nga, sabi ni Angelo habang tinatapon ang sunog na pancake. Ako na ang bibili ng pandesal, ikaw na ang bahala sa kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nagsalo sila sa almusal na puno ng tawanan. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tala na ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang mga araw ay lumipas ng payapa.
Nagsimula na si Tala sa isang bagong paaralan na malapit lang sa kanila. At nagsimula na rin silang magpatingin sa isang child therapist, isang mabait na doktora na tinutulungan siyang unawain ang kanyang mga nararamdaman. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila sa kanilang maliit na beranda, biglang nagsalita si Tala. "Itay," sabi niya, "kanina po sa klase, may bago kaming kaklase. Ang pangalan niya po ay Lito. Umiyak po siya kasi namimiss niya na raw yung dati niyang mga kaibigan." Huminto si Angelo sa pag-inom ng kanyang kape. Ibinaling niya ang buong atensyon sa kanyang anak. "Talaga? Anong ginawa mo?" "Nilapitan ko po siya," kwento ni Tala. "Sinabi ko po sa kanya na okay lang malungkot. Tapos, isinere ko po sa kanya yung baon kong biskwit." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa katotohanang si Tala na mismo ang kusang nagkukwento. Isang maliit na hakbang, isang napakalaking tagumpay. Nang sumunod na Sabado, isinama siya ni Angelo sa isang lugar, isang tahimik na sementeryo na nasa itaas ng isang burol, tanaw ang asul na dagat. Lumapit sila sa isang puntod na malinis at napapalibutan ng mga puting bulaklak. Sa lapida, nakaukit ang pangalan, Marisa Jimenez Bautista. Umupo si Angelo sa damuhan. Hinila si Tala para umupo sa tabi niya. "Anak," mahinang sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng emosyon. "Gusto kong humingi ng tawad sa kanya." Tumingin siya sa lapida. "Marisa, mahal, patawarin mo ako. Nabigo ako. Nabigo akong protektahan ang pinakamahalaga nating kayamanan." Pagkatapos, humarap siya kay Tala. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "At gusto kong humingi ng tawad sa iyo, anak. Patawarin mo si Itay sa lahat ng sakit, sa lahat ng takot, sa lahat ng gabing hindi ako dumating. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Pangako, anak, hinding-hindi na mauulit yon. Hinding-hindi na." Hindi sumagot si Tala, ngunit dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang ama at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. At para kay Angelo, ang kilos na yon ay sapat na. Nang gabing iyon, bago matulog, may iniabot si Tala sa kanyang ama. Isang piraso ng papel, isang bagong drawing. Nakalitrato roon ang dalawang tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay sa dalampasigan. Sa kanilang harapan, isang malaking araw ang sumisikat. Ang mga sinag nito ay nagbibigay kulay sa buong kalangitan. Tinitigan ni Angelo ang drawing. Ang puso niya'y umaapaw. Ang nasirang larawan ay napalitan na. Maaga pa. Ang langit sa silangan ay nagsisimula pa lamang magkulay kahel at rosas. Ang dagat ay kalmado, at ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Sa buhanginan, magkatabing nakaupo ang mag-ama. Ang hangin ng umaga ay malamig, kaya't ibinalot ni Angelo ang isang kumot sa kanilang dalawa. Pareho silang tahimik, nakatingin sa dahan-dahang pag-akyat ng araw mula sa abot tanaw. Matagal na rin silang ganito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Hindi na ito puno ng takot o ng mga salitang hindi masabi. Ngayon, ito ay isang komportableng katahimikan, isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Naaalala mo ba noon, Itay? Biglang basag ni Tala sa katahimikan. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Noong maliit pa ako, bago umalis si Inay, palagi niyo po akong dinadala sa hardin para panoorin ang mga paru-paro." Napangiti si Angelo, isang mapait na ngiti. Naaalala niya ang isang panahong simple lang ang lahat. Isang panahong ang tanging inaalala niya
ay kung paano niya papaliparin ng mas mataas ang saranggola ni Tala. Paano nawala ang lahat ng yon? Oo, anak, naaalala ko, sagot niya, at humihingi ako ng tawad kung nakalimutan ko. Umiling si Tala. Hindi po kayo nakalimot, Itay. Naging abala lang po kayo. Mayroong pag-unawa sa boses ng bata, isang karunungang hindi angkop sa kanyang edad, isang karunungang natutunan sa gitna ng sakit. Hinarap ni Angelo ang kanyang anak. Nakita niya sa mukha nito ang mga bakas ng nakaraan, isang bahagyang lungkot sa mga mata na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit nakita rin niya ang isang bagong liwanag, isang katatagan, isang pag-asa. Tala, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong marami pa tayong kailangang pagdaanan. Alam kong ang mga sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi lang, pero gusto kong malaman mo ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Pangako, mula sa araw na ito, hindi ka na muling mag-iisa sa dilim. Palagi akong narito para pakinggan ka. Kahit ang pinakamaliit na bulong, kahit ang pinakakatahimik na hikbi, papakinggan ko. At hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo kahit kailan. Tumingin si Tala sa mga mata ng kanyang ama. Nakita niya ang katotohanan sa mga ito. Nakita niya ang pagsisisi, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang pagmamahal na totoo at hindi na muling magiging bulag. Sa halip na sumagot, isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Angelo, tulad ng ginawa niya sa sementeryo. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Mas magaan, mas payapa. Alam ko po, Itay, bulong niya. Kinuha ni Angelo ang isang bagay mula sa kanyang tabi. Isang bagong-bagong kwaderno na may matigas na pabalat at isang magandang pluma. Iniabot niya ito kay Tala. Sumulat ka ng kahit anong gusto mo, anak, sabi niya nang may ngiti. Isulat mo ang mga pangarap mo, ang mga takot mo, ang mga kwento mo, at sisiguraduhin kong mababasa ko ang lahat. Bawat pahina, bawat salita. Kinuha ito ni Tala. Hinaplos niya ang makinis na pabalat. Isang bagong simula. Isang blangkong pahina. Ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting kasing liwanag ng araw na ngayon ay buo ng sumisikat sa kanilang harapan. Ang bukhang liwayway. Isang pangako ng isang bagong araw. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama at niyakap din siya nito pabalik. Sa gitna ng dalampasigan, habang ang mundo ay muling nagigising, dalawang pusong nasira ang sabay na nagsimulang maghilom, pinagbubuklod ng isang pangakong mas matibay pa kaysa sa anumang yaman sa mundo, ang pangako ng pagiging isang tunay na pamilya. Ang kanilang kwento ng lagim ay nagwakas na, at ang kanilang kwento ng liwanag ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at ng kanyang amang si Angelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa isang paglalakbay na puno ng luha, takot at sa huli, pag-asa. Bawat minuto na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang salaysay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong natakot para kay Tala, nainis kay Mahalina, at nakaramdam ng matinding pagsisisi para kay Angelo. Isang karanasang hindi ko malilimutan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay, kundi sa presensya, sa pakikinig, at sa tapang na harapin ang masakit na katotohanan para sa kapakanan ng ating mga minamahal. Ito rin ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging merong bukang liwayway na naghihintay, isang pangako ng bagong simula at paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito?
Anong bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ang nagbibigay buhay at kulay sa aming munting espasyo. Maraming salamat muli at hanggang sa ating susunod na pagkikita.